Maraming salamat po at magandang umaga po aming Ama, Panginoong Jesus, at Banal na Espiritu. Today, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba, Panginoon. And we always acknowledge that apart from you, we are nothing. We are nothing, Lord. Wala pong kabuluhan at walang saysay ang buhay namin kung malayo po kami sa inyo. Kayo po ang nagbigay ng kahulugan sa aming buhay. Kayo po ang nagbibigay sa amin ng lakas bawat araw. At yung pagising pa lang namin ngayong umaga ay napakalaking pagpapala na. Because every gising is a blessing. Truly, God. Yung may buhay kami ngayon, yung nakakapanood kami ngayon sa live stream na to, yung nakakapakinig kami ng Word of God, it's such a blessing, Lord. Such a blessing. So I pray, Lord, patuloy mo kaming pakabalutan ng iyong banal at makapangyarihan dugo. Linisin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Dalisayin mo po kami, Panginoon. Ano man pong nakikita mong karumihan, ano mang nakikita mong kasalanan, Panginoon, Lord, cleanse us, consecrate us, and purify our hearts. Dahil nais po namin, Lord, na maranasan ka ngayong umagang ito. Nais namin, Lord, na ngayong araw na ito, paalalahanan mo kami ng iyong mga salita. Makaranas kami ng himala. Makaranas kami, Lord, ng kakaibang kilos at galaw mo, Panginoon. This Monday morning, before magsimula ang buong araw po na ito, we choose to commit our lives. We choose to forgive. We choose to love. In the name of Jesus, we choose to surrender everything, God. Binibigay po namin sa iyo ang lahat at binibigyan po namin kayo ng kalayaan na gawin ang nais mo. I pray, Lord, palayain mo po kami, Panginoon, sa lahat ng tanikala. Tanikala ng sakit at karamdaman, tanikala ng pagkabihag sa kasalanan. Panginoon, palayain mo ang iyong mga anak. Tanikala, Lord, hallelujah, ng pagkakagapos sa kalungkutan, sa pag-aalala, palayain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Magkaroon po kami, Lord, hallelujah, ng kapayapaan sa aming puso, sa aming isipan, sa pangalan ni Jesus. Tulungan mo po ang iyong mga anak, Panginoon, na mabuhay ayon sa iyong kalooban lamang. Thank you, God. And this morning po, Lord, sa amin pong pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy po kayong mangusap sa amin. Patuloy po kayong magpakahayag. Pagpalain mo ang lahat ng mga first-timers. Pagpalain mo lahat ng mga matatagal na namin kasama, Panginoon, sa devotion po na ito. And whatever the desires of their heart, as they delight themselves unto you, Lord, and according to their faith, let it be done to them in Jesus' name. Salamat, Lord, sa isang napakaganda at mapagpalang araw po na ito. Kiniklaim na po namin, Panginoon, that we are already victorious today, that we are already victorious this week, for we are more than conquerors. We are more than conquerors. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang bawat pamilya na aming nare-representa, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Panginoon, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. Anoint mo ang aming mga puso. Anoint po ako. Itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. At maunawaan po namin ang bawat salita na amin pong pagbubulay-bulayan ngayon. We thank you and we honor you, God. This is all we ask in prayer. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Muli po, ay humihingi po ako ng pasensya sa inyo kung medyo mahihirapan ako magsalita. Pero so far naman ay hindi. Kasi po kahapon, kumakain ako ng manok. Tapos, habang kumakain ako ng manok, may buto pala, ganyan, may buto. So, habang umunguya ako, tumama siya dun sa gums. Doon sa gums dito. Kaya, ang sakit. So, dumugo siya. So, parang medyo namamaga ng konti. Kaya yun. Medyo lang. Medyo. Pero praise God for sustaining us, no? For sustaining me. Kaya namang magsalita pa rin hanggang ngayon. So, medyo, hindi lang tayo masyadong magtatagal po ngayon para maipahinga ko lang din. At
kailangan ko pong kumain ngayong umaga para makainom po ako ng mefenamic. Yun. Kaya medyo talagang namamaga siya sa loob actually. Parang medyo may bukol na ano. Siguro dahil namaga nga. So, hindi ko siya masyadong makagat. Ganon. Opo, talaga pagkakagat kong ganon, pak, sa buto talaga dun sa gums. Ang sakit. Tapos dumugo siya. Opo, so, soft food muna, no, Ate Cheryl. So, soft food. Opo, magagargle ako mamaya po. Salamat sa inyong mga advice. Salamat, may mga doctors and nurses ako dito sa community. So, mamaya po magmumumog ako ng salt water or Bactidol po. Yan. Para mawala kahit papano. Then, kakain ako, then inom ako ng mefenamic. Kaya medyo walang ano. Kaya medyo hirap ako magsalita. Hindi ko talaga maipush yung pagsasalita ko kasi alam nyo na. Okay? So, ito lang muna yung energy natin ngayon. Ayaan nyo, babawi ako sa mga susunod na araw. Okay? Pero walang pigil sa atin para mag-aral ng salita ng Diyos. So today po mga kapatid, welcome po sa ating lahat. Pwede ko po bang malaman kung sino sa atin ngayon ang mga first time na nanonood? Opo, lugaw-lugaw muna. Sino po sa atin ang mga first timer? Yung ngayon lang nakapanood. Pwede po ba kayong mag-type ng me at kung saang lugar po kayo nanonood? Yan, lagay nyo lang po me from Bulacan kung kayo ay first time. Yan, we would like to welcome you po here in our community. Opo, Ate Cheryl. All for the glory of God. Yan. So, lahat po dito ay welcome, no? Pwede po kayong tumambay po dito. I believe we have, para nakita ko dito, meron tayong 11 new followers. Nakikita pala dito yon, no? Nakikita pala dito yon sa application ko. So, palakpakan natin si Lord for them, for their lives. Nandiyan ba kayo, yung mga 11 na bagong followers dito? Yan. Huwag kayong mahiya. Kami-kami lang to. Ayan, si Ning from Antique. Hello po. Si Alone Better, first time ding nanonood. Welcome po sa inyo. Pwede po kayo magstay dito at kung naghahanap po kayo ng community na makakatulong sa inyo pong paglagong espiritual, you are in the right place po. So, welcome natin yung mga first-timers, mga kapatid. Oh, ayan, Ate Bebs, meron ulit tayong bago from Singapore. Meron tayong mga life group po kasi from different parts of the world. So, pwede kayong mag-join doon. So, Ate Bebs, pwede nyo pong i-message si Alone Better. Yan. So, praise God po. Praise God. Yan. Welcome po. Sa lahat ng mga nasa, Ate Len, lahat naman nasa Singapore, add nyo po si Alone Better. Tapos, Ate Candy, meron din from Antique, Sining, paki-message po siya. Salamat. Para ma-add po sila sa ating mga group chats. Wala ako ng water. Sakit. Parang humahapdi. Hello po, Ate Beth. Good morning po. Teka lang, lulunok lang ako. O ayan, may Singapore ulit. Daming Singapore Mukhang nagpapahiwatig ang Singapore Ati Alone Better and Beth. Hello po sa inyo. Praise God. Hello po, Ate ayan. Amen, amen, amen. Salamat po, Ate Eden. Okay, so let's start our devotion for today. Ayan. So, medyo low lang tayo. Low energy. So, ang topic po na ating pag-aaralan ngayong araw po na ito ay may pamagat po na more than rules. A heart aligned with God. Ayan.
More than rules, a heart aligned with God. So, nung nakaraan po ay nasa Exodus 19 tayo. And doon sa pinag-aralan po natin, mga kapatid, ay patungkol ito sa pag-e-establish ng Lord sa mga Israelites. So gusto ni Lord na magkaroon na ng deeper relationship ang mga Israelites sa Kanya because they are considered the people of God. Sila po ang mga hinirang ng Diyos na bayan, okay? Ang mga Israelita. So dito po, kasunod po ng pag-establish ng Lord ng relationship sa mga Israelites ay ang pagbibigay niya ng mga batas. Okay? So ito pong Exodus chapter 20 is one of the most well-known chapters in the Bible. Dahil dito po sa Exodus chapter 20, binaba ang 10 Commandments. Okay? Dito binaba ang 10 Commandments. No, but many people misunderstand this moment. No, they think it's just about rules, no, just about restrictions, just about do this and do that. Yun po yung iniisip ng mga tao. Okay? But Exodus chapter 20 is not primarily about control. Again, it's about relationship. Kapag meron po tayong mga rules and regulations, hindi ibig sabihin na gusto tayong kontrolin. Hello sa'yo, Elian Dulos. God bless you, Teacher Yan. Diba sa lahat naman po ng mga grupo or organizations, merong rules and regulations. Tama po ba? Sa school, diba sabi nga ni Kim Chiu, sa school may batas, bawal lumabas. Bawal lumabas. Diba? Sa lahat, kahit sa mga kumpanya, merong mga batas. So, hindi ibig sabihin na para makontrol tayo. Pero, gusto po ng kung sino man ang gumawa ng mga rules, especially the owners ng isang kumpanya, 'di ba? Or yung management para magkaroon po ng kaayusan. Okay? Para magkaroon ng kaayusan. And this one, dito sa Exodus chapter 20, hindi nagbaba ng rules si Lord para kontrolin ang mga Israelita. So gusto niya magkaroon ng tamang relasyon ang mga Israelita sa atin pong Panginoon. Kasi po, ano bang nauna? Pagbibigay ng rule o pagde-deliver ng Lord sa kanila? Di ba po nagkaroon muna ng deliverance? Tinanggal muna ng Lord ang mga Israelites sa Egypt. At ngayon pa lang siya magbibigay ng mga batas. Hindi niya sinabi na, sumunod muna kayo sa akin para iligtas ko kayo. Hindi naman po ganun di ba? Wala namang requirement na ganun. Actually, ang ginawa ng Lord, niligtas muna ang mga Israelites. Okay? Niligtas muna sila bago siya gumawa ng mga batas na ito. At para malaman ng mga Israelita ang tamang pamumuhay na magre-reflect kung sino ang Panginoon. Una siyang nagligtas, mga kapatid. Amen po ba? Unang nagligtas ang Panginoon, hindi po para kontrolin sila. Kaya siya nagbigay ng mga rules. Okay? So God's commands are not meant to limit your life. They are meant to align your heart. Salamat po, Ate Rose, sa treasure box. Mga kapatid, sino dito ang handa ng sumunod sa Panginoon ngayong umaga? Sino dito ang handa ng sumunod sa mga utos ng Diyos ngayong umaga? Sure po kayo Alam niyo kung bakit? Kasi po, sabi ng salita ng Panginoon, kung tunay na kayo ay nagmamahal sa akin, susundin niyo ang aking mga pinag-uutos. If you truly love me, you will obey my commands. You will obey my commands. Ngayon, kung handa na po tayo, sabi ni Ate Cool Heart, ready na po. Mipas, ready na po. Sabi sa isang kanta, napakaganda, I'll obey and trust you. I'll obey because I love you. I'll obey. My life is in your hands.
If it's the way to prove my love when feelings go away, ito ang sabi sa kanta lyrics, if it cost me everything, I'll obey. If it cost me everything, I'll obey. Paano po kung sabi nyo, di ba, handa na kayong sumunod sa Lord? Di ba sabi nyo po yon? Handa na kayong sumunod sa Lord? Paano po kapag sinabi ng Lord, okay, dahil handa ka nang sumunod sa akin, bigay mo sa akin ng lahat. Paano kapag ganon? Bigay mo sa akin ng lahat. Pangarap mo, mga bagay na nagpapasaya sa'yo, give me everything. Kapag ganon na may nire-require si Lord sa atin, isipin niyo po yung kanta na yon, na if it costs me everything, kahit ang kapalit ay lahat-lahat sa akin, I will still obey. Kahit ang kapalit po nito ay lahat. Tama, Ate Annalou. Ibibigay pa rin natin. Bakit? Kasi sa Kanya pa rin nanggaling ang lahat ng meron po tayo. Pwede bang ilagay natin yon sa live comment? If it cost me everything, I'll obey. Kung totoo sa puso natin, na okay lang sa'yong mawala ang lahat, basta susunod ka pa rin sa Panginoon. If it cost me everything, I'll obey. Susunod pa rin ako, Lord. Susunod pa rin ako. Yan. Thank you, Ate Annalou. Praise God. Salamat po ulit, Ate, sa Ate Rose sa Treasure Box. Amen. Amen. Ang sarap makita yung mga comment nyo kasi deklarasyon po natin yan eh. Diba? Na sinasabi natin, Lord, mawala man sa akin ng lahat, magpapatuloy pa rin po ako sa iyo. Magpapatuloy pa rin po ako sa iyo. Amen. Salamat po. Salamat sa lahat ng mga nag-send. Ikaw na lang, Lord, ang bahala sa akin. Ang sarap nung ipag-pray, no? Parang ang sarap isama sa prayer na, Lord, gusto kong sumunod sa iyo kahit na may mga bagay na kailangan kong isuko. May presyong kailangan bayaran. But still, I want to obey. I want to give my everything to you. I want to give my all in all to you. So bago ibigay po ang commandment na ito, itong 10 commandments, ay ni-remind ng Lord ang mga Israelites sa Exodus chapter 20 verse 2. Ano ang sabi ni Lord sa Exodus chapter 20 verse 2? I am the Lord your God. Pinaalala niya eh. Ako ang Diyos who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Wow, nakita ko na naman tong verse na to. Alam niyo ba na itong verse na ito ay inulit na to ng ilang beses during our past devotion. At ngayon muling inulit ng Lord sa Exodus chapter 20 verse 20. Ni-remind ng Lord ang mga Israelites that I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Mga kapatid, this is one of the verses na binigay sa akin ni Lord during the time na kailangan kong mag-transition from being a church coordinator or pastor into a digital missionary. So, pinanghawakan ko to, itong verse na to, bago ako mag-resign sa church. Sabi dito ng Lord sa akin, ako ang Diyos mo. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. Amen. Mga kapatid, ito rin po ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon ngayon. Gustong ipaalala sa iyo ng Diyos kung sino siya. Siya ang Diyos na nagligtas sa iyo. Siya ang Diyos na nagtawid sa iyo, kagaya ng pagtatawid niya sa Red Sea sa mga Israelites.
Siya ang Diyos na nagbago ng course ng buhay mo at ngayon ay nandito ka. Yes po, Trinitarian. Full gospel. Amen. Mga kapatid, out of the land of slavery. Tayo po ay tinanggal ng Diyos sa pagkakaalipin. At tayo ay inari ng Diyos para mapasa Kanya. I am the Lord your God. Ako ang Diyos mo. Kung siya ang Diyos mo, ano pang kailangan mo? Tama po ba? Kung siya ang Diyos mo, ano pang kailangan mo? And this is something important. Itong part na ito, kasi bago ibaba ang 10 Commandments, nagpaalala si Lord. No? So truly that grace comes before instruction and relationship comes before responsibility. Kasi may gusto ng Lord mag-build ng relationship sa mga Israelites. Alam niyo po ito ito ay gustong ituro ko sa inyo. Before you get the heart, or before you get the hands of a person, before you get the hand of a person, you need to get their heart first. Okay? Bago mo makuha ang kamay or bago mo mapasunod ang mga tao, bago mo sila bigyan ng responsibilidad, kailangan mo munang makuha ang puso nila. So get their heart first before you get their hand. Kasi hindi susunod ang mga taong ito kung hindi mo na-touch ang puso nila. May mga tao na sumusunod sa iyo out of duty dahil ikaw ay nasa posisyon. Pero masarap na ang mga tao ay sumusunod sa iyo dahil may personal na relasyon ka sa kanila. Tama po ba? Mahirap kasi yung napipilitan ka lang. Sumusunod ka nga, pero napipilitan ka lang. Pero masarap yung sumusunod ka kasi, ay hindi, susunod ako kasi kilala ko siya. Susunod ako kasi may relationship ako sa kanya. Hindi yung sumusunod ka kasi napipilitan ka lang. At sa panahon ngayon, maraming ganyan. Sumusunod lang. Bakit? Dahil nasa posisyon. Yung tao na yon, napipilitan lang. So mga kapatid, ngayon po na tayo ay susunod sa Panginoon, let us make sure na tama ang puso natin. Kaya tayo sumusunod kasi nagmamahal tayo. Kaya tayo sumusunod kasi kilala natin ang Diyos. Amen. Puso muna bago kamay. Puso muna. Kaya sa community na to, bago tayo magtayo ng mga life group leaders, hindi naman agad-agad, 'di ba, naging life group leaders sila. So talagang nag-build muna tayo ng relationship sa kanila. 'Di ba? Umabot ng ilang buwan, 8 months bago magkaroon ng life group. Because we build relationship with them. Sure, Joyce Ann Espinosa. 'Di ba? So we build relationship, then after that, pwede natin silang immobilize, makatulong din natin sila sa paglago ng community po na ito. So ang 10 Commandments po ay nahahati sa dalawang parte. Ang Commandments 1 to 4 ay patungkol sa relasyon sa Diyos. At ang Commandments 5 to 10 ay ang relationship natin sa ibang mga tao. Kaya dito sa Exodus chapter 20, 10 Commandments siya. Pero sa New Testament, sinabi ni Jesus na to summarize itong 10 Commandments na ito, dalawa lang yan eh. Love God, ito yung Commandments 1 to 4, mahal mo si Lord, and love people. Ito yung Commandments 5 to 10. So ito ay nagko-cover na sa kabuuan, sa pagsamba natin, sa reverence natin, honor, integrity, purity, and contentment. So hindi ito, mga kapatid, ibinigay sa atin, no, para ma-modify lang ang ating mga behavior. Ibinigay sa atin, sa mga Israelites, ang 10 Commandments
para sa heart transformation. Gusto ng Lord, hindi lang magbago ang behavior nila, kundi mabago ang puso nila. At yun din ang gustong gawin sa atin ng Lord. Kasi po, kapag ang behavior nagbago, pwedeng bumalik ka ulit, di ba? Pwedeng mabait ka ngayon kasi pilit mong binabago yung behavior mo, pero bukas, pwede kang bumalik sa ganong pagkatao mo. Kaya ang gustong i-deal ng Lord sa atin, punta tayo dun sa ugat. Ano ba yung root? Ang ating puso. Sa puso. At gustong baguhin ng Lord ang puso natin. At kapag nagbago ang puso natin, mababago na rin po ang behavior natin, ang character natin, ang attitude natin. Pero unang gustong baguhin ng Lord ang puso. At hindi mo kayang baguhin yan mag-isa. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan mo si Lord. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kahit na anong pilit mo, ilang beses na ba? Sige nga po. Tanungin ko kayo, ilang beses nyo nang pinilit na magbago? Hindi po ba? Di ba napakahirap? At bumabalik lang din tayo sa dati nating buhay pagkalipas ng ilang araw? Ilang New Year's resolution na ang sinulat mo. Pero hanggang ngayon, bumabalik pa rin sa dati ang buhay mo. So this time, we will allow the Lord or the Holy Spirit to transform us inside and out. Bibigyan natin ng kalayaan ng banal na spirito na baguhin po tayo, mga kapatid. Amen? Di ba nagulat nga tayo nung parang, nagbabago na ako. Kasi alam natin sa sarili natin, hindi natin kayang magbago. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin. Kaya, di ba nga, na-amaze tayo, wow, grabe. Ang dami ng binago ni Lord sa buhay ko. Ang dami ng binago ni Lord sa buhay ko. So, point number one, God must be first. God must be first. Not just in words, but in reality. Not just in words, but in reality. Amen. Kailangan una lagi si Lord. Sabi sa Exodus 20 verse 3, "You shall have no other gods before me." You shall have no other gods before me. Mga kapatid, wait lang hinaan ko lang yung ilaw. Para medyo nahihilo ako Wait lang po Pinakamahina na pala siya kasi wala akong salamin, 'di ba? Yung salamin ko naiwan ko sa San Gabriel. Para nahihilo ako pag nung nakaraan, 'di ba, nahilo ako nung dahil nakatapat yung ilaw kasi wala akong salamin ngayon Naiwan ko sa San Gabriel yung salamin ko. Ayan, kaya pasensya na po, medyo bibilisan lang po natin ng konti. Okay po ba? Okay lang po. Pero, don't worry po. Hindi tayo magpapalagpas ng mga katuruan ngayon. Baka lang kasi. Wala akong salamin. May astigmatism kasi po ako So, parang pag masyadong maliwanag, nakakahilo. Exodus chapter 20 verse 3 po, Mami Jing. Exodus 20 verse 3, "You shall have no other gods before me." Opo, astigmatism, no? Lalo na kapag galing ako sa labas, sobrang liwanag, tapos papasok ako sa bahay,
Parang umiikot yung paningin ko, ganun. Pag sobrang liwanag. Okay, so God begins with the foundation. Okay? Ano yung pundasyon? Priority. Everybody put in the right in the live comment, priority. Sige nga po, lagay nyo dyan, priority. So, ito po yung pinakapundasyon. Sige po, Shika. So, wala ata siyang sabitan ng lace. Yan. Priority. Ito yung pundasyon, mga kapatid. Hindi sinabi ng Lord, idagdag mo ko sa buhay mo o alalahanin mo ko sometimes. Hindi ganon. Hindi mo lang siya basta idadagdag o aalalahanin. Ang gusto ng Panginoon, put me first. Unahin mo ako. Ako ang priority dapat ng buhay mo. Alam niyo po ba na kapag sinabing mga idols, ang idols po ay hindi lamang po patungkol yan sa mga rebulto. Okay? Kapag sinabing idol, okay, ito po yung kahit na anong bagay na kumukuha sa posisyon ng Diyos sa puso mo. Nagiging idol ang mga bagay na pina-priority mo. So who is your priority? Is it the Lord? Siya ba ang priority ng buhay mo? O pera, success, relationship, approval, comfort, o maaaring yung sarili mo? Sino ang priority mo? Sino ang priority mo? Wow, praise God, Mami Jean. The Lord is an answering God. So, sino ang inuuna mo sa buhay mo? Ang sabi ng Lord, you shall have no other gods before me. In effect, sinasabi niya dito, I am your priority. Wala kang ibang Diyos na kayang nasasambahin mo. Wala kang ibang Diyos. Ang gusto ng Panginoon siya. To love Him with all our heart. Gusto ng Lord, unahin po natin siya. Siya ang priority po natin. But again, sometimes, di ba nga po, nagiging idolo natin ng pera, ano pa, social media, yung relasyon natin, minsan mas mahal mo pa yung asawa mo o mga anak mo kaysa sa Diyos. Mas mahal mo pa yung girlfriend, boyfriend mo kaysa kay Lord. Ang gusto ng Panginoon, siya muna. Kasi alam ni Lord kung sino yung nakikita ni Lord ang laman ng puso mo. Alam niya kung hindi siya ang first sa puso mo. So, ibig sabihin, kung hindi siya ang first, ibig sabihin merong mas nauna sa kanya. Meron kang priority. Opo, Mami Jean. So kapag hindi una si Lord, everything else becomes disordered. Magulo. You cannot serve two masters at the same time. Totoo yun. Hindi mo kayang maglingkod sa dalawang masters at the same time. Kasi yung isa, kamumuhian mo kapag ganun yung ginawa mo. Mamahalin mo yung isa kamumuhian mo. So I pray sa oras po na ito, whatever idol na meron tayo sa puso natin, isurrender natin sa Lord. Saan ba umiikot yung buhay mo ngayon? Ano ba ang priority mo? Diba? Mga kapatid, do not compromise. Do not compromise. Pwede po ba yun dalawa ang preacher? Actually, di ba kinuwento ko sa inyo, the difference of pastor and preacher.
Ang mga preachers po, they are the one giving us message of encouragement. So, pwede na marami tayong mga preachers na pinapakinggan. Pero ako po, mas maganda kung isa lang ang pastor natin. Okay, isa lang ang pastor natin. Kasi ang pastor po na iyon ay magiging accountable sa iyo kung bibigyan mo siya ng pagkakataon na hawakan ka. So, pwede tayo magkaroon ng maraming mga preachers na pinapakinggan, pero dapat ay merong pastor na nag-aalaga sa atin. Meron dapat pastor na tumitingin sa atin, na nagtuturo, 'di ba? Nagtuturo, nagpapaalala. Pero yung mga preachers, pwede ka manood sa mga social media kagaya nito. Ako po ay nagpipreach. So, siguro ako ay isa sa mga preachers na lagi niyong pinapakinggan. Pero, kung kayo ay merong church na inaatinan, maganda po na merong pastor na nag-aalaga sa inyo. Pero kung wala, since nagtatrabaho at wala pa kayong church na inaatinan, dito, pwede nyo rin naman po ako maging pastor. No? Pwede nyo rin ako maging pastor. Pero mas maganda kung meron. Okay. So, may disorder kapag hindi priority ang Lord. Bawal po ba pag dalawa ang church ang pinupuntahan? Ako po, I would advise, isa lang po. Pili lang po kayo ng isa. Paano ho kung bago at nag-aaral pa yung pastor pass? Okay lang po. Okay lang po. Suportahan niyo po siya. Suportahan niyo po siya. How to put God first? Parang di si God priority ko. So, siguro, upuan mo yan. Check mo yung mga schedule mo. Gawa po kayo ng pie of life. Ganito gawin nyo. For example, kuha tayo ng Try nyo ngayon. O kaya mamaya pagkatapos natin. For example, yan. Drawing kayo ng pie. Kunwari lang yan. Kunwari bilog. Ganyan. Drawing kayo. Tapos, hati-hatiin nyo yan. For example, ano ba yung kumakain ng oras ko? Sige, pagpalagay natin sa loob ng isang araw, ay, siyempre yung 8 hours ay tulog na yon, di ba? Sleep. So, malaking na yon, factor na yun sa buong araw. Siguro, pagkain mo kung 3 beses, 3 hours. For example, 3 hours. Eating. Tapos, ano pa ba? Ano ba ginagawa mo sa loob ng isang araw? Laba, for example, 2 hours. Hindi naman lagi naglalaba. Diba? Pero lagi mo na rin dyan. Tapos, work. O, diba? Work. 8 hours. O, malaking factor na rin yun. Tapos, ano pa? Ano ba yung mga ginagawa nyo? Siyempre, cellphone, social media. Ilang oras inaabot nyo sa social media? 15 hours? Ilang oras? O, sabihin natin mga 4 hours. 20 hours daw. O, sige, 2 hours lang. 2 hours. O, 3 hours na lang. So, 8. Kasi 3 hours tayo nagde-devotion eh. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tingnan nyo nga, kung ginawa nyo lahat ng to, wala na kayong time para mag-devotion. So, bawasan natin. Kasi 24 hours na to eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, siguro, yung nilalaan nga natin sa prayer at pagbabasa natin ng Word of God, mga sabihin natin, di ba? 30 minutes of, sabihin natin. Tapos 2.5 yung eating. So, tingnan nyo po ayan. Ayan. Ito yung buong buhay nyo sa isang araw. Pero yung nakakain natin, ito lang. 30 minutes lang. Napakaliit po na portion doon sa 24 hours natin. Di po ba? Napakaliit lang ng portion tapos hindi pa natin magawa. Samantalang we have all the time. 'Di ba? So we have all the time. Kung titingnan natin, mapapahiya tayo eh. 'Di ba?
Tapos sa loob ng isang linggo, ilang oras lang naman mag-church? 2 hours lang. Hindi mo pa magawa. Yan, ganyan siya. For example lang yan, example lang. Diba? Tapos sa loob na isang linggo, mag-church lang ng 2 hours, hindi pa magawa. Bato-bato sa langit ang tamaan, ang tamaan magpatama, ang mga tatamaan magbago. Diba? So yun lang, mga kapatid. Gusto ko lang ipakita sa inyo na konti lang yung oras na nilalagi natin. Bakit hindi pa natin gawan ng paraan? Diba? Konti lang yung oras na yun eh. Bakit hirap na hirap pa tayo? Paano po yun? Naging priority si Lord pero di naginagalang ang magulang. Ano po yun eh? May problema din. Pinaprioritize mo si Lord. Sabi ni Lord, honor your parents. Ibig sabihin, pinapriority mo si Lord pero hindi mo ginagawa utos niya, parang wala ring silbi, di ba? Kasi kapag ibig sabihin na pinrioritize mo si Lord, ibig sabihin, susunod ka sa mga pinag-uutos niya. So, walang sense yung ginagawa mong pag-priority si Lord kung hindi naman nakikita sa buhay mo. No? So, mga kapatid, kung wala kayong church na ina-attenan, mas maganda kung meron kayong mahahanap dyan sa paligid nyo. Pero kung wala talaga, itong ginagawa nating devotion, malaking tulong na rin po ito. Tapos, meron naman tayong mga live. Meron tayong mga online streaming ng church. Doon muna kayo umattend. Online muna, di ba? Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. May mga online church tayo, pwede kayo manood doon, di ba? So, habang naghahanap pa kayo ng church, since wala talaga, online muna. Okay? Mag-online muna kayo. Pero kung meron at may pagkakataon kayo, go. Pumunta kayo sa church. Okay? Praise God po, Ate Purple. So, tanungin mo yung sarili mo ngayon, sino nga bang priority ng buhay mo? Kanino ba umiikot yung buhay mo ngayon? Sino, who do you prioritize most? Sige nga. Sino ba ang pinaka-priority ng buhay mo ngayon? Baka trabaho na yan. Baka social media na yan, pera na yan. Baka ang priority mo na, pamilya na yan. Diba? So, putting God first is not just a statement. It is a lifestyle. So, put God first. Put God first. Put God first. Whatever sits at the center of your life becomes the direction of your life. Amen. Ganda nun. Kung sino ang nakaupo at kung sino ang sentro ng buhay mo, siya ang magiging direksyon ng buhay mo. So kung ang priority at nakaupo sa puso mo ngayon ay ang boyfriend o girlfriend mo, sa kanya, iikot lang ang buhay mo. Siya ang magiging direksyon ng buhay mo. Kung sino ang nakaupo sa trono ng iyong puso. Kung sino ang sentro ng puso mo, siya ang magiging direksyon ng buhay mo. So, sino ang pauupuin natin sa sentro ng ating buhay? Sino? Siyempre, dapat si Lord. Amen? Ang priority si Lord. Put God first. Make Jesus our top priority. Make Jesus our top priority. Actually, lahat naman tayo guilty no? Kasi may mga pagkakataon. Actually, yan sin of negligence. Sometimes, nagiging pabaya tayo. Sometimes, iniisip natin, ay, isang linggo lang naman ako hindi a-attend. Ay, isang gano'n lang. And we are so guilty sometimes. Kasi minsan, nabibigyan natin ng prioridad ng ibang mga bagay, pero hindi ang Diyos. Sometimes, kapag merong mga family gathering, sabihin natin, ay, minsan lang naman yung family gathering
Diba? Attend ako dito. Hindi na ako mag-church. May online naman. Ba't hindi ka pa rin mag-online? Buong araw ba yung church, yung family gathering nyo? Diba? Minsan, ba't di naman kayo umuwi ng maaga? Or kung tapos naman na? Or bago kayo magpunta, umattend muna kayo ng church. Saglit, diba? Pwede naman eh. May paraan naman eh. Online naman. Buti nga may online na ngayon. Dati wala namang online eh. 1-2 oras lang sa loob ng 2 linggo. Bakit hindi pa natin mabigyan ng panahon? Di ba po? Bakit? Sa ibang may oras ka. Sa ibang bagay, sa barkada mo may oras ka. Sa mga kaibigan mo may oras ka. Sa social media, sabi ko nga po hanggat nakakapag-social media pa ako, hindi ako busy. Hindi ako busy nun. Kasi may time pa ako mag-social media. Kahit napakadami kong ginagawa, hindi pa rin ako busy. So wala akong excuse na hindi makapag-pray. Wala akong excuse na hindi makipag-usap sa Lord. Every day. Kung siya ang top priority ng buhay mo, pagkagising mo pa lang, nagpapasalamat ka na sa Diyos. Kung siya ang top priority ng buhay mo, bago ka kumain, nagpapasalamat ka sa Lord. Amen. Kayo po ang bahala, J.K. Rel. Sabi ko nga sa inyo, wala naman pong relihiyong makapagliligtas po sa atin. Kung ikaw ay mas lalalim sa pag-attend mo sa Catholic, edi go, umattend po kayo. Kung saan kayo lalago, kung saan kayo mas magagamit ng Lord. But again, you cannot serve 2 masters at the same time. Alam niyo, dati ganyan ako eh. Umattend ako sa Catholic, umattend ako sa born again. Kasi po bakit? Dahil ako po ay sakristan, at nung time na yun, kabataan pa lang ako, umattend na rin ako sa church. No? So ngayon, 2 ina-attendan ko kasi parang ayoko magtampo sa akin yung mga kaibigan ko doon sa Catholic. Tapos, pero gusto ko umattend sa born again kasi doon ako mas lumalago. Until such time na, nagdesisyon ako na dito na ako a-attend sa born again Christian Church. Ayun. And then, I am blessed. Hindi po ako ni Lord. Binago niya ako. Bloom where you are planted. Kung feeling mo mas lalagaw ka sa Catholic, yun ang magbibigay ng malalim na pagkilala sa iyo sa Lord, madedevelop yung personal relationship mo sa Kanya. Kasi at the end of the day nga, sabi ko, religion cannot save us. Yeah. When it comes to mga rebulto, no, yan ay isang bagong topic sa atin. Pero I believe nasagot ko na yan, di ba? Nasagot ko na yan doon sa GC natin about sa mga rebulto. Acknowledge the Lord and what He has done in your life. Amen. Magdesisyon ka. Saan ka ba talaga? Yun lang saan ka ba talaga? Magdesisyon ka. Ikaw ang magdedesisyon yan at the end of the day. But again, bloom where you are planted. Itanim mo yung sarili mo doon sa lugar na ikaw ay lalago at magbubunga. Kasi ako po, also, one of the best decisions in my life, when I surrendered everything to God, and when I walk according to His way and will, talagang nagpatuloy ako, lumalim ako, mas nalaman ko yung salita ng Panginoon. So, yun. Ang pagsa-sign of the cross ay wala talaga siya sa Bible no? Tingnan nyo, try nyo rin i-search yung pagsa-sign of the cross. Kasi ako, tawag dito, biblical or Bible-based, ganyan, Bible-based. Kasi meron din naman, 'di ba, yung the feast. Actually, yung the feast is also Catholic din 'yon. 'Di ba? Catholic din yung the feast. Pero wala rin silang rebulto. 'Di ba? So may mga ganun ata sila. May mga Catholic na rin na nagpe-praise and worship.
para nagkakaroon nagiging diverse siya. Ano man tawag dun sa ganun? El Shaddai ata. Ganun. But again, ang titingnan ng Lord sa atin dito, ang ating mga puso. Yun talaga, ang ating mga puso. Yan ang titingnan ng ating Panginoon. El Shaddai, no? Yun yung nagpe-praise and worship sila. So, mga kapatid, put God first. God must be first. God must be first. Amen. Number 2. Point number 2. Saan lumindol? God bless po, God bless. Ingatan po tayo ni Lord. Point number 2. Sa Leyte. God bless po sa lahat ng mga kapatid natin sa Leyte. Ingatan po tayong lahat ni Lord, and in Jesus' name, Lord, ingatan mo ang iyong mga anak sa Leyte, in Jesus' name. Point number 2, our relationship with others. Mga kapatid, kung paano tayo makitungo sa ibang mga tao reflects our relationship with God. Ito yung sabi kanina eh. Paano yun? Priority mo si Lord pero hindi ka pa rin gumagalang sa magulang mo. So, ibig sabihin, hindi tama yung relasyon mo sa Lord. Kasi po, our relationship with others reflects our relationship with God. Kung paano ka makitungo sa ibang mga tao ay dahil yon sa kung anong relasyon ng meron ka sa Diyos. Kaya sabi sa Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and your mother. Igalang mo ang iyong ama't ina. 'Di ba? Love your neighbor as well. So the second half of the commandments deals with people. Patungkol sa pakikitungo natin sa ibang mga tao. Huwag kang magnanakaw, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, etc. No? Kasi po kung paano tayo makitungo sa ibang mga tao, it reveals the condition of our hearts. Like for example, galing ka sa church. Nag-worship ka, etc. Tapos paglabas mo, pag uwi mo sa bahay, ang gaspang ng ugali mo. Sa palagay mo, maniniwala sa iyo mga tao sa bahay kapag ini-invite mo sila sa church? Diba? May nakabunggo ka sa palengke, galit na galit ka. Ba't mo ako binunggo? Etc. Nakikipag-away ka. Naku, may kakilala akong ganyan. Marami. May nakikita pa ako minsan. No? Kapag ikaw ay bumili, meron isang instance na may nagkwento sa akin. Nakita niya daw yung ka-church namin na bumibili sa Mercury Drug. Tapos, doon sa Mercury Drug, nandun din yung isang ka-church namin na inaaway yung cashier. Pinapagalitan daw, matanda na kasi yun matanda na. So, pinapagalitan niya daw yung cashier. Ang lakas ng boses, nakakahiya daw, sabi. Sabi ko, ganun po ba? Sige po. Kausapin ko na lang po. Sabi kong ganun. Mga kapatid, maging maingat po tayo kapag tayo po ay nasa labas sapagkat nakikita tayo ng mga tao. And again, how we treat others reveals the condition of our hearts. Kung paano natin pakitunguhan ng ibang mga tao. Tama, di ba, Ate Mary Rose? True pastor, galing church pag uwi sa bahay, di kinikibo ang magulang. Totoo, di ba? So mga kapatid, hindi ibig sabihin na active ka sa church ay tama na yung kondisyon mo ng puso mo. Kasi makikita yan kung paano ka makitungo sa ibang tao. What we tolerate today will shape who we become tomorrow.
Paano po pag sacrificial love na ginagawa mo pero nakarinig ka pa din ng masamang salita po? Well, there's nothing we can do sa mga ganung mga bagay. Never mind them. Kasi at the end of the day, alam mo naman yung totoong ginawa mo eh. And you don't need to prove yourself to anyone. Hindi mo kailangan i-prove yung sarili mo. Kapag alam mong ginawa mo yun para sa Panginoon, so yun, okay na yun. Hindi mo kailangan i-explain sa mga tao. So what, 'di ba? Kung ganun yung tingin nila. I mean, sabi mo, sacrificial love naman yung ginawa mo. Wala ka namang tinapakang tao, wala ka namang ginawang mali. So, ba't mo iisipin kung ano iisipin nila? Kasi we cannot please everyone. Hindi natin kayang i-please lahat ng tao. Gumawa ka ng tama, may masasabi sila. Gumawa ka ng mali, mas may masasabi sila. So, gumawa ka na lang ng tama at hayaan mo na lang kung anong iisipin nila. Okay? You cannot claim to love God. Hindi mo pwedeng sabihin na mahal mo si Lord, but you consistently harm people. Mahal mo si Lord pero nananakit ka. Mahal mo si Lord pero nag-cheat ka. Mahal mo si Lord, nagsisinungaling ka. Tama ba yun? Sinasabi mo mahal mo si Lord pero niloloko mo yung asawa mo? Mahal mo si Lord pero nagnanakaw ka? Mahal mo si Lord pero nagsisinungaling ka? Pasensya na po pero kailangan nyo po marinig talaga sa akin. We cannot claim that we love God and consistently and sometimes intentionally harm people. Mahal mo si Lord, nananakit ka. Mahal mo si Lord pero nang-verbal abuse ka. It's questionable. Do you really love the Lord and you hurt people? Mahal mo ba talaga si Lord? Kasi kung mahal mo si Lord, di mo gagawin yun. Kung mahal mo si Lord, may pakialam ka sa nararamdaman ng kapwa mo. Kaya nga pakikipagkapwa-tao eh. Kaya nga sinabi ni Lord, mahalin mo ang kapwa mo eh. Kung mahal mo si Lord, iingatan mo ang kapwa mo. Hindi pwedeng mahal mo si Lord, pero nananakit ka ng iba. God cares about your words, your actions, your relationships, and your integrity. Ang tunay po nating spiritual na buhay, alam niyo po, yung tunay na paglago natin, hindi naman po yan makikita sa pagtaas mo ng kamay sa church eh. Hindi porket mataas yung kamay mo sa church, banal ka o spiritual kang tao. Alam niyo kung ano makakapagpakita ng tunay na paglagong spiritual natin? Kung paano ka makitungo sa mga tao araw-araw. Kung paano ka makisama sa mga tao araw-araw. Kasi kung tunay mong mahal si Lord, bakit hindi ka makapagpatawad? Kung tunay na mahal mo si Lord, ba't di ka makamove on? It is seen in how you treat people daily. Paano ka makitungo sa mga tao? Paano ka makisama? Paano ka magmahal? Paano ka magpatawad? Nakikita po yan eh. Diba? Nakikita po yan. Amen. God bless you, Ate Rochelle. Maganda pong paalala itong topic natin. No? Magandang paalala siya. Your spiritual life is not just seen in worship. It is seen in how you treat people daily. Amen.
So, your relationship with God is revealed in how you treat people. Salamat po sa Treasure Box. God bless po. Huwag sakang ang pagkakristyano. Tama. Tsaka ang pag-ibig ay walang pinipili, mga kapatid. Hindi tayo namimili kung sinong mamahalin natin. Hindi tayo nagpapakitang tao. Dapat ay meron tayong pakikipagkapwa-tao, hindi pakitang tao. Hindi ka pipili lang, naku po, ayoko ng ganito. Yung namimili ka kung sinong kakamayan mo sa loob ng church. Ay, doon ako sa mga parang mayayaman. Sila yung i-close ko. Sila yung lalapitan ko. Hindi po. Dapat welcome ang lahat. Tama po ba? Sir Harold, what if they keep bullying me? How can I forgive them? Binubuli ka nila kasi magkakasama kayo sa school ba? Sa trabaho ba? God bless you. I pray na ingatan ka ni Lord. No, I pray na ingatan ka ni Lord. Forgiveness is a choice. And it's your choice. It's your decision to forgive them. Kahit gaano pa kasakit yung ginagawa nila. Ikaw, just do your own thing. Yaan mo lang sila. Alam ko mahirap kasi nasa isang environment kayo. Pero still choose to forgive them. At gumawa ka pa rin ng mabuti sa kanila. Gumawa ka pa rin ng mabuti sa kanila. Okay? Do not stop. No, doing good sa kanila. And every day, you just pray to the Lord. Pag-pray mo sila. At kung may pagkakataon, mag-usap kayo. Okay? So, God bless you. Go VCAT. Okay po ba? Okay po ba yon, mga kapatid? Maging mabuti tayo sa mga tao, ha? Huwag mamimili. Hindi mo alam kung sino dyan. Diba, ang gagamitin ng Lord sa oras ng pangangailangan mo. Amen. Lahat ay welcome. Lahat ay reachable. Pwede natin silang i-reach. Number 3 and the last. Teka lang. Pikit lang ako saglit. Parang masyadong maliwanag na. Di pa naman ako nahihilo. Kailangan ko lang pumikit. Ayan. Number 3 and the last. Salamat din po, Govicat. God's commands are meant to protect, not to restrict. Opo, okay lang naman. Medyo maliwanag lang talaga kasi wala akong salamin. Kaya, ayun. God's commands are meant to protect, not restrict. Sabi po dito sa Exodus 20 verse 20, do not be afraid, 2020, do not be afraid. God has come to test you so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. Do not be afraid. God has come to test you so that the fear of God will be with you to keep you from sinning. The people were afraid when they saw God's power. Natakot sila. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero in-explain sa kanila ni Moses, no, God's command were given to protect them from destruction. Kasi ayaw ng Diyos na mapahamak sila. Alam mo ba, kapatid, na may mga pinag-uutos sa iyo si Lord na kailangan mong gawin kasi gusto kanyang ingatan. Kasi gusto kanyang ilayo sa kapahamakan. At minsan, kapag tayo ay hindi sumusunod sa Diyos, doon tayo napapahamak. Tama. Diba? Kapag hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, doon tayo napapahamak. Ilang beses ka nang sinabihan ni Lord, wag mong gawin, ginagawa mo pa rin. Ilang beses sinabi ni Lord na umalis ka na dyan, nandiyan ka pa rin.
God was not trying to control our lives. Pero si Lord, tinatry niya, no? Na-guide tayo papunta sa buhay. Pero sometimes tayo matigas yung ulo, tayo makulit, tayong ayaw sumunod. Di ba po? Hindi naman tayo kinukulong ni Lord eh. Hindi tayo kinukulong ni Lord. Naglalagay lang siya ng boundary para protektahan tayo. Ang kasalanan, sisira sa atin yan. Pero ang salita ng Diyos, mag-iingat sa atin yan. So, ang salita ng Diyos, ito yung mga rules and regulations natin. No? How to know po if God told you na umalis na po sa isang situation? Kapag alam mo na hindi na God glorifying yung ginagawa mo. No? Kapag wala nang peace sa puso mo, yan. Yan yung ilang mga ano bang tawag doon? Bagay na kailangan mo i-consider. Yun. So, hindi tayo binigyan ni Lord ng mga rules para ikulong tayo. Again, para protektahan tayo. Amen po ba? Sometimes kasi tayo, parang naiisip natin kapag may pinapagawa si Lord, nalilimitahan tayo, ganyan. But in reality, diba, for example, bawal mag-boyfriend-girlfriend muna habang nag-aaral. Diba, sabi ng iba, ang hirap naman yan, Kuya R. Sabi sa akin ng mga kabataan sa church. Kasi ako, talaga ako sa kanila, stricto talaga ako sa pagdating dyan eh. Bawal mag-boyfriend-girlfriend habang nag-aaral. Tapusin nyo muna yung pag-aaral nyo. Kapag tapos nyo magpa-aaral, ako mismo magtutulak sa inyo na mag-boyfriend-girlfriend. Bakit namin sinasabi yun? Kasi, para ingatan din kayo. No? Para ingatan din. Kasi, hindi mo naman alam yung mga posibleng mangyari eh. O, diba, yung iba makukulit. Ano nangyayari? Minsan napapahamak. Kaya yun sa akin eh, parang ang point ko, para protektahan lang din tayo, para protektahan yung puso natin. Hindi po ba? Kasi lahat naman nag-aaral dito, kung gusto nyo lang naman na makinig sa akin, tapusin nyo muna yung pag-aaral nyo. Alam nyo po, bugso ng damdamin yan, okay? Yung nararamdaman mo ngayon, syempre, teenager, mapusok, diba? Lahat naman tayo dumaan sa ganyan. Pero alam niyo, gusto kong sabihin sa inyo, worth it ang paghihintay kapag talagang nagtapos ka muna ng pag-aaral. Worth it. Darating yan sa tamang panahon. Darating yan sa mga panahon na hindi mo inaasahan. Pero I believe, kapag pinagkatiwala mo sa Diyos ang love story ng buhay mo, napakaganda na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ulit-ulit, ang mga nagmamadali, nagkakamali. Amen? Ang mga nagpupumilit, nakakasakit. Kaya huwag kang magmadali at huwag mong pilitin. Okay? Huwag mong pilitin. Kasi darating yan. Pas, pwede po ba mag-asawa ulit ang hiwalay at kasal na? Siyempre, hindi po. I mean, hindi kayo pwede magpakasal. Unless, anong tawag doon? Divorce, tsaka ano isa sa atin? Annulment. Pero kung wala pang annulment, hindi ka pwede magpakasal. Nasa batas yun eh. Gusto mo baka makulong ka, di ba? Kapag ginawa mo magpakasal sa Unless annulled. Merong nagturo sa akin na paano daw yung mga tao na yon na annulled na, pwede na ba sila magpakasal ulit, ganito, ganyan. Kasi, depende po sa batas eh. Ano ba yung sabi sa batas? Kasi ino-honor ng Lord kung ano ang batas natin sa lupa. So, kung ito ang batas natin sa Pilipinas, ino-honor ng Lord yon. Okay. Wow. Happy death anniversary po sa father nyo, Ate Rose.
No, we believe na kung siya ay tumanggap sa atin pong Panginoon, siya ay meron ng kaligtasan. Wala na pong hirap doon sa langit, Ate Rose. No? First birthday pala. Okay, first birthday niya sa langit. Praise God po. So we praise God, Ate Rose, for His life. And we pray na kayo rin sa yung pamilya ay bigyan ng Lord ng kapayapaan in Jesus' name. So God bless you po. Opo, pero again, ino-honor ng Lord kung ano ang batas natin sa lupa. Ayun. So sometimes people see God's commands as limitations. But God's way lead to life. Ang paraan ng Diyos, bigyan tayong lahat ng buhay. Okay, bigyan tayo lahat ng buhay. God bless you, JC. God bless po sa inyong buong family. I pray na samahan po kayo ni Lord. Siya po ang mag-comfort sa inyo during this grieving season. So, ang Lord ang bahala mag-provide at umaliw po sa inyo in Jesus' name. Our deepest condolences po. JC. Amen. So, mas piliin natin mga kapatid na sumunod sa Panginoon, ha? God's way lead to life. Yun ba yun, Ate Analu? God's ways lead to life. O yung sometimes people see God's commands as limitations. God's ways leads to life. Praise God. Hindi limitasyon, kundi pag-iingat ng Lord sa atin. Okay? Kaya tayo may mga rules. At sabi sa salita ng Panginoon, di ba, if you love me, keep my commands. If you truly love me, keep my commands. Iniingatan lang tayo ni Lord. So maraming salamat dahil may mga rules tayo. Alam niyo po tayo dito sa community, hindi naman po masyadong hindi naman masyadong mahigpit, 'di ba? Kasi nga po, may kanya-kanya tayong mga buhay 'di ba? Hindi naman tayo kapag may sinabi ako, gagawin niyo agad, ganito ganyan. Unlike nasa church ka. Kasi kapag nasa church ka, bantay sarado ka talaga, 'di ba? Pero ang panalangin ko sa ating lahat, magkaroon tayo ng conviction. Maging malakas ang conviction ng Lord. Kapag alam mong mali, itigil mo. Okay? Itong pangangaral natin ng salita ng Panginoon. Kapag alam mong hindi makakabuti sa'yo, huwag mo nang gawin. At kung ginagawa mo pa rin, ang panalangin ko, i-convict ka ng Holy Spirit. No? Basta ang mahalaga dito, sinabihan kayo, pinaalalahanan kayo, niremind kayo, tinuruan kayo. Di ba po? Pero at the end of the day, kayo po magdedesisyon gagawin ko ba to o hindi? Kasi alam nyo po, kung si Lord ang priority ng buhay mo, kung si Lord ang number 1 sa buhay mo, i-consider mo kung ano mararamdaman niya. Kapag ginawa ko ba to, sino bang mas mananaig? Si Lord o yung kaaway? Sino bang mabibigyan ng glory dito? Sino bang matutuwa kapag ginawa ko to? Ang demonyo o ang Panginoon? So before you do anything, you ask yourself, is it God glorifying? Or baka pumalakpak si Satanas kapag ginawa ko to. Ikaw pa rin ang magdedesisyon Amen. God bless you, the Book of John. Kaya pong lagpasan ng lahat. God bless you, Ate Rochelle. At yung ayaw nating mawala, yung i-convict tayo ng Holy Spirit. Kasi ako, alam niyo po, magtuturo lang po ako Magtuturo lang ako. Pero ang Lord ang magko-convict. Bawal po ba ang mga games sa Christian like CODM? Siguro po masasabi ko
masama siya kapag nagiging priority na siya ng buhay mo. Magiging masama siya kapag na-embody mo, like for example, nagagalit ka kapag naglalaro ka, natatalo ka, kapag nakakapagsalita ka ng masasama. Well, the game itself, hindi po siya masama. Pero, kapag ikaw ay naapektuhan dyan sa nilalaro mo, kasi lahat naman, kahit Candy Crush, laro yan, di ba? O kahit na mga games sa cellphone. Yun lang, kapag nagiging priority na yan, na-addict ka na, at may mga nasasabi ka, nararamdaman kang hindi maganda, that's the time na hindi siya nakakabuti para sa'yo. Paano malalaman na Holy Spirit ang nag-convict sa'yo? Kapag alam mong mali yung ginagawa mo, di ba? Iko-convict ka talaga. Alam pa naman yung mali di ba? Kapag nagsisinungaling ka, sa palagay nyo ba, ay, Lord, nagsisinungaling ako, alam ko natutuwa ka sa akin. Di ba? Kapag alam mo na hindi ka nagpapatawad, with the help of the Word of God, magbasa ka ng salita ng Diyos para malaman mo kung ito ba ay galing sa Panginoon. Hindi lang siya basta pakiramdam. Okay? Opo. Yes, kahit white lies, kasalanan din. Kaya wag ka na lang mag-lie kahit white lie. Yes, kung alam mong mali, Mary Jane. So for our conclusion po mga kapatid, number 1, nasa conclusion na po tayo. Kaya be careful talaga. Kaya tinuturo sa atin learn to tame your tongue. Alam nyo yun, para hindi tayo magkasala, learn to tame your tongue. Mas magandang wag ka na lang magsalita. Sabi nga mas magandang pumunta ka sa langit, naputol yung isa mong kamay, kaysa buo nga yung dalawa mong kamay, pero nasa impyerno ka naman. So, para sa atin, huwag ka na lang magsalita kung alam mo na ikakapahamak mo yan. Okay, conclusion, number 1. Everything flows from what we prioritize. Okay, everything flows from what we prioritize. Dapat ang priority si Jesus. Number 2, faith is not just vertical, it is also horizontal. So alam niyo ibig sabihin yan, yung faith natin kay Lord, hindi lang siya vertical. Kasi may ibang mga tao sinasabi nila, ay hindi, lang ako, para kay Lord lang ako. Basta ang tingin ko kay Lord lang, to the Lord lang ako. Ganun lang sila. At hindi nila pinapansin kung anong pakikitungo nila sa ibang mga tao. So this is vertical, pakikitungo mo kay Lord, and this is horizontal, pakikitungo mo sa kapwa mo. So faith is not just vertical, it is also horizontal. Yung faith mo ay makikita kung paano ka makitungo, pakisama, at yung trato mo sa ibang mga tao. Maliwanag po ba? Maliwanag po. So yung faith mo ay nagre-reflect din ng faith mo kung paano makisama sa ibang mga tao. So it's not just vertical, it's horizontal. Love God, love people. Sabihin nga natin, love God, love people. Lagay nyo sa live comment, love God, love people. Mahal si Lord, mahal din natin ang ating kapwa. Amen? And number 3, yan, love God, love people. And last conclusion po, yan. At last, teka lang. Yan. Number 3, yan. God's commands lead us into a life of peace, integrity, and purpose. So, ang 10 Commandments are not just laws to follow.
Isa-isahin nga natin yung 10 Commandments. Okay? Hindi lang ito basta batas na kailangang sundin. So, number 1, you shall have no other gods before me. Walang ibang Diyos kang dapat sambahin. Pangalawa, second commandment, you shall not make for yourself an idol. Okay? Tanggalin mo yung mga idol. Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan. Pangatlo, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Huwag mong gamitin ang pangalan ni Jesus sa walang kabuluhan. Okay? And number 4, remember the Sabbath day and keep it holy. So that first four commands about our relationship with God. Wag kang sasamba sa ibang Diyos-Diyosan, wag kang magkakaroon ng ibang Diyos, wag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, wag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan, at alalahanin mo ang araw ng pamamahinga. Mag-church ka. Okay, mag-church ka. So, 4 na yon about your relationship with God. Ano yung susunod? Yung 5 to 10. Honor your father and mother. You shall not murder or kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness against your neighbor. And you shall not covet your neighbor's house, wife, or property. Huwag mong pagnasaan ang pagmamay-ari ng iba. Okay? So, ito naman ay patungkol sa relationship mo sa ibang mga tao. Kuya, ask ko lang po, idolatry po ba kung sobrang paghanga sa K-pop? Yes, magiging idolatry siya kung mas priority niya ng umattend sa K-pop kesa sa Lord, kesa sa gawain ng Panginoon, at kung masyado na siyang na-occupy sa pag-iisip at pag-a-admire sa kanila at hindi na siya nakakapag-pray at nakakapagbasa ng Word of God. Idolatry. Okay. Paano po kung pinagtatawanan po ako pag sinasabi ko yung 10 Commandments? E di kaya tumawa sila. Kasi at the end of the day, haharap tayo lahat sa Lord. Mas okay nang pagtawanan ka dito sa lupa. Mas okay nang i-persecute ka dito sa lupa kaysa pagdating sa langit sabihin sa'yo ni Lord, away from me, hindi kita kilala. Ano mas masakit? Yung pagtawanan ka dito sa lupa o yung sabihan ka ni Lord na umalis ka sa harapan ko, hindi kita kilala? Mamili ka. Anong mas masakit? Kasi kung kaya mong i-bear yun, okay lang pagtawanan ka. Okay lang i-persecute ka. Okay lang na imak ka, lokohin ka. Pero pagdating naman sa langit, sabihin sa'yo ni Lord, dahil di ka tumigil, well done, my good and faithful servant. Amen. Well done, my good and faithful servant. So nawa po mga kapatid, sa atin pong mga nabasang katuruan ngayong araw po na ito ay mag-align lalo sa atin sa puso ng atin pong Panginoon. Alam niyo po, hindi naman po naghahanap si Lord ng perfect performance. Hindi naman siya naghahanap, okay, Harold, congratulations, hindi mo nagawa yung 10 nagawa mo yung 10 Commandments. Okay, very good ka, Harold. Kasi perfect ka. Check yung 10 Commandments mo. Walang ganun. Okay? Hindi i-check ni Lord yan. Ang gusto pa rin ng Panginoon ay kung gaano tayo kasurrendered sa Kanya. So, ang Exodus chapter 20 po ay pagpapaalala po sa atin na ang obedience ay hindi po para i-pressure ka. Ang pag-obey sa commandments ng Lord ay para i-align ang puso mo. Kasi kapag naka-align ang puso mo, okay, when your heart is aligned with God, nagbabago na rin yung priority mo eh. Nagbabago na rin yung pakikitungo mo sa iba at kung paano ka magdesisyon. So, heart transformation. Amen? So, for our final words, mga kapatid, our final words for this morning po, don't just read the commandments as rules. Don't just read the commandments as rules. See them as invitation to live a life that reflects God. So, gagawin natin yung mga pinag-uutos ng Lord, okay, upang isapamuhay natin at makita ang Diyos the way we live. Okay? The way we live. Makita. Hindi mo lang dapat basta alam ang 10 Commandments. Hindi lang po. Dapat nakikita yan sa buhay mo.
Dapat nakikita ang pinag-uutos ng Lord sa buhay mo. Dapat ikaw ang unang nababago. Isasend ko po kay Ate Rochelle. Ulit. Walang lumabas no? Self-control is the key. Kung gusto mo magkaroon ng patience, self-control pa rin talaga. Ako ngayon nakokontrol ko na yung sarili ko. Dati hindi rin eh. Ngayon, nakokontrol na. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Okay? So, yung final words, wala bang lumabas sa inyo? Wala lumalabas sa inyo? Okay. Hindi ko pa naayos yung heart to heart. Yan. Amen. So yan. Don't just read the commandments as rules. See them as invitation to live a life that reflects God. Yan, yung dalawa na yan. Paano po pagkasal ka sa una tapos may bago ng partner ngayon at may mga anak na po? Actually, maraming may ganyan, no? Yun lang, ang problema po dyan, kailangan iayos nyo po. Magpaanal muna kayo dun sa una. Magpaanal po kayo sa una. Amen. Ate Joy. Amen, Ate Joy. Baka this week po, sisimulan natin. Walang lumabas dun sa pangalawa. Ayan. See them as invitation to live a life that reflects God. Or pwede nyo i-chat. Sige. See them as an invitation to live a life that reflects God. See them as an invitation to live a life that reflects God. See them as an invitation to live a life that reflects God. So, dito po nagtatapos ang atin pong devotion ngayon pong araw po na ito. And I hope and I pray na marami tayo nagkaroon tayo ng reflection, no? Sabi ko sa inyo sabi ko nga po, hirap magsalita. Sabi ko nga po sa inyo, makinig lang tayo na makinig. Just show up. Kahit pakiramdam mo, tinatamad ka, nahihirapan ka, ayaw mo, just show up. Makinig ka pa rin kasi po, nandiyan ang conviction ng Holy Spirit. Alam ko na mangungusap pa rin siya sa atin. Okay? Kung may nalabag tayong utos ng Lord, just repent. In prayer. Pray. Yun lang. Humingi ka ng tawad sa Lord. Wala kang ibang kailangan gawin kundi manalangin at humingi ng tawad sa Kanya. Sa Kanya, kay Lord, ka magpe-pray. Okay? So, pray muna po tayo mga kapatid. And after nito, siguro kain muna ako. Then, inom na ako ng mefenamic. Then, mamaya po, mag-a-assign na ako, siguro, ng mga kasama natin na magfa-facilitate ng atin pong mga devotion. At magsisimula tayo sa Life Group 1. So, Ate Rochelle, Life Group 1, mamayang gabi. Kayo na po agad. Okay? Tapos, Life Group 2, bukas, tuloy-tuloy na yan. Life Group 3, 4, sa lahat ng mga devotions po natin. Okay? Yes. Oo nga pala, may online family Bible study tayo mamaya. Sige po, tuloy natin. Monday. Online family Bible study. Okay po, online family Bible study. So, paki-announce na lang din to kasi Monday, no? So, via Zoom po tayo, ha? Lahat ng mga kapamilya nyo, i-invite nyo po. Via Zoom. Online. Pwede nyo i-invite dyan, mga kapatid, ang ating mga kapamilya. For young people, gawin natin, sige, Ate Rochelle, ipa-assignment mo sa akin ngayong linggo yung mga kabataan. Mamit ko sila. Lahat ng mga young people. Sige po. So, via Zoom tayo mamaya, ha? Isasend na lang natin sa GC yung mga link. So, make sure po na nasa group chat po kayo
make sure na nasa group chat kayo, okay? Para makasama po kayo sa Zoom. Opo, mamayang gabi, alas 8 po ng gabi. 1 hour lang naman yun. Tapos diretso na tayo sa devotion. Okay? Tapos pasama po sa prayer na gumaling po agad itong sugat sa gums. Pasama po sa prayer. Okay? So sige po, pray muna po tayo bago tayo magpaalam sa isa't isa. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa katagumpayan ng morning devotion po ngayon. Salamat po sa mga salita na aming napakinggan. Hayaan mo na ito ay tumimo at itanim mo ng malalim sa kaibuturan ng aming mga puso at maisagawa po namin sa pang-araw-araw naming mga buhay. Lord, tulungan mo po kami na ikaw ang maging top priority ng buhay namin, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na ikaw ang number 1 sa lahat ng gagawin namin, sa bawat desisyon, sa bawat lakad, sa bawat iisipin at gagawin po namin. Lord, kayo po ang number 1. So we will consider you, Lord. Lagi kami sasangguni sa iyo. Mananalangin kami, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mas mapalapit pa sa inyo sa pangalan ni Jesus. You deserve the first place in our lives. You deserve it, Lord. And today, we choose to put you first. Be the center of our hearts, Lord. Be the center, Lord, of these people who are watching right now. Be the focus of our attention and be the foundation of our lives in Jesus' name. Maraming salamat po. Tulungan mo din po kami, Panginoon, na maging mabuti po ang trato namin sa ibang mga tao. Hindi po kami magpapakitang tao, kundi makikipagkapwa tao po kami. Panginoon, help us to honor people. Help us to speak truth, God. To walk in integrity, to live in purity and faithfulness, Lord, in Jesus' name. Tanggalin mo po ang maling mindset sa aming isipan patungkol sa ibang tao. Maturuan mo kami, Panginoon, na magmahal, to love you, God, and to love people, Lord, kahit na ano pa po ang ginawa nila sa amin, kahit nasaktan kami, na-offend kami, Panginoon, may misunderstanding, Panginoon, still, bigyan mo kami ng puso na handang magpatawad at magmahal. Because sometimes, before dumating ang breakthrough, kailangan po naming magbigay ng pagmamahal at pagpapatawad. It's not about what we receive, but what we can give to other people. And again, today, we choose to love, we choose to forgive, and we choose, Lord, to love you, God, and to love them in Jesus' name. So let our lives, Lord, reflect your truth, God, sa buong araw po na ito. Let our obedience bring glory to you in Jesus' name. Samahan mo kami sa lahat ng gagawin namin. Pagpalain mo kami, ingatan mo kami, ang aming buong pamilya. I rebuke accident. I rebuke untimely death. I rebuke sicknesses and diseases. Walang magkakasakit sa amin sa buong linggong ito, sapagkat kaming lahat ay balot ng iyong banal at makapangyarihang dugo. Salamat, dakilang Diyos, sa isang matagumpay na araw. Pagalingin mo kami sa lahat ng aming sakit at karamdaman, especially, Lord, sa gums ko po ngayon, Panginoon. Pagalingin mo po ito, hipuin mo po ito, Panginoon, in Jesus' name. Salamat sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, pagsamba at pasasalamat. This all we ask in prayer. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Thank you, Lord. Grabe ang baba ng energy ko kasi nahihirapan talaga ako magsalita. But still, praise God, dahil nakatapos po tayo ngayong araw po na ito. Ingatan po tayo ng ating pong Panginoon sa buong araw. Amen po ba? So God bless us all. Let the love of the Father, the blessing of the Son, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us always and forever. Hindi po, dahil nakakagat ako ng buto kahapon doon sa gums tumama. Kaya nagdugo siya. Amen. So maraming salamat po. God bless po sa lahat ng mga life groups. Ingatan po tayong lahat ng atin pong Panginoon. God bless everyone. I love you all with the love of the Lord. Pasensya na po, at tayo ay magpapaalam na po muna sa ngayon. So, chat po muna tayo. God bless everyone and see you later. See you tonight, guys. God bless po, mga kadivo. Shout out sa lahat ng mga life group.
Tuloy-tuloy lang po tayo, magpakalalim. Kung wala pa kayong life group, sumama kayo, mag-join kayo ng group chat, sabihin nyo kung saan lugar kayo para ma-add namin kayo sa life group. Kahit sa ibang bansa pa yan o dito sa Pilipinas. Salamat everyone. Thank you guys. I love you all with the love of the Lord. Thank you so much. I'll be ending this live mga kapatid in 3, 2, and 1. Shalom, shalom. Paalam po. God bless. Ingatan po tayo ni Lord. Bye-bye. Have a blessed day, victorious day ahead. In Jesus' name. Paalam po. Thank you guys. 3, 2, 1. Parang hindi pantay yung mata ko. Parang mababa to. Paalam. Bye-bye.